Let us all stand as we begin our Eucharistic celebration. Dakilang pag-ibig ng Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdaraan, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, soberong ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen. Let us bow our heads and let us pray. Grant us, Lord our God, that we may honor you with all our mind and love everyone in truth of heart. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please all be seated. On the first reading, in Israel, no one was like Moses. He is a prophet and a lawgiver. But Moses himself declares that God will raise a prophet not only like him, but even greater. His prophecy finds fulfillment in Jesus. A reading from the book of Deuteronomy. Moses spoke to all the people, saying, "A prophet like me will the Lord your God raise up for you from among your own kin. To him you shall listen. This is exactly what you requested of the Lord your God at Horeb.
On the day of the assembly, when you said, "Let us not again hear the voice of the Lord our God, nor see this great fire anymore, lest we die." And the Lord said to me, "This was well said. I will raise up for them a prophet like you from among their kin, and will put my words into his mouth. He shall tell them all that I command him. Whoever will not listen to my words, which he speaks in my name, I myself make him answer for it. But if a prophet presumes to speak in my name, an oracle that I have not commanded him to speak, or speaks in the name of other gods, he shall die." The word of the Lord. Thanks be to God. If today you hear his voice, harden not your hearts. If today you hear his voice, harden not your hearts. Come, let us sing joyfully to the Lord. Let us acclaim the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us joyfully sing psalms to him. If today you hear his voice, harden not your hearts. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord who made us. For he is our God, and we are the people he shepherds, the flock he guides. If today you hear his voice, harden not your hearts. Oh, that today you would hear his voice, harden not your hearts, as at Meribah, as in the day of Massa in the desert, where your fathers tempted me. They tested me, though they had seen my works. If today you hear his voice, harden not your hearts. On the second reading, Paul gives some concrete ways of serving Jesus. While he places no restrictions, Paul believes that unmarried Christians like him can devote themselves entirely to the Lord. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, I should like you to be free of anxieties. An unmarried man is anxious about the things of the Lord, how he may please the Lord. But a married man is anxious about the things of the world, how he may please his wife, and he is divided. An unmarried woman or a virgin is anxious about the things of the Lord, so that she may be holy in both body and spirit. A married woman, on the other hand, is anxious about the things of the world, how she may please her husband. I am telling you this for your own benefit, not to impose a restraint upon you, but for the sake of propriety and adherence to the Lord without distraction. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Have seen a great light on those dwelling in a land overshadowed by death. Light has arisen. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you, O Lord. Then they came to Capernaum,
And on the Sabbath, Jesus entered the synagogue and taught. The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. In their synagogue was a man with an unclean spirit. He cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Jesus rebuked him and said, "Quiet, come out of him." The unclean spirit convulsed him, and with a loud cry came out of him. All were amazed and asked one another, "What is this? A new teaching with authority? He commands even unclean spirits, and they obey him." His fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hello po sa inyo, lalo na sa mga kababayan natin sa ibang bansa na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Para po sa inyo lagi ang pulang laso na ito. Mabuhay po kayo. Narinig natin sa ating ebanghelyo ang kapangyarihan ni Kristo. In fact, salita lang niya, all-powerful na. Bakit nga ganun ang salita ng Diyos? Sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos, ang lahat ay nalikha niya. Hindi niya kailangan ang tulong ng iba. Ganun ang salita ni Jesus na dinidescribe dito. Hindi nga daw siya katulad mangaral ng mga eskriba sapagkat ang mga eskriba kailangan ng tulong ng iba. Magko-quote sila ng kung ano-ano, kung sino-sino para magkaroon ng weight, ng bearing, ng dating, ng arrive, ng power ang pangangaral nila. Kaya oftentimes, maririnig mo sa kanila yung mga salitang nasusulat, ayon kay propeta ganito, ayon kay propeta ganon. Ganon. Pero hindi ganon ang Panginoon. Instead, ang laging sasabihin ng Panginoon, "Amen, I say to you." Amen, ito ang sabi ko. Magsabi man siya ng quotation mula sa iba, ganito pa rin ang idudugtong niya. Nasusulat, narinig niyong sinabi, pero ito ang sasabihin ko sa inyo. So walang ibang pinanggagalingang kapangyarihan ng salita niya, kundi mismong siya. Dahil ang salita ng Diyos ay siya. Salita ng Diyos ang naririnig mula sa Kanya. Magtataka ka pa ba kung bakit makapangyarihan talaga? In connection with this, nakita nyo naman, inuutusan lang niya sa pamamagitan ng salita niya. Ang masamang espiritu ay lumalayas na. In fact, kailayo ni Kristo sa mga nagpapalayas mula noon hanggang ngayon ng masasamang espiritu na gumagamit ng kung ano-anong mga salita, mga ritual formula para lamang ang masamang espiritu ay mapalayas. Kung minsan, sumasablay pa. Dami ng sinabi, dami ng ginawa, sumablay pa. Si Kristo, mabilis lang, simple lang. Tumahimik ka, lumabas ka sa Kanya. Tapos, kung ang lahat ng mga nagpapalayas ng masamang espiritu na tao, ay katulad ni Kristo, na mabilis lang napapalayas ng masamang espiritu, di wala na tayo mga pelikula tulad ng Exorcist na yan, tulad ng Annabelle na yan, na halos kalahati ng kabuuan ng pelikula ay tungkol sa pagpapalayas lang. Tagal lumayas, di pa? Kasi naman, akala mo, wala na tumahimik na Nang bilang, ganun. But not so with Jesus. Pag pinalayas niya, layas talaga. Umaalis ng pupwit-pwit talaga. Nakapangyarihan. Kaya nga kung tatanungin ako, kung gusto kong magkaroon ng superpower o gusto kong maging superhero, ang nanaisin ko, hindi kapangyarihan ni Superman, hindi kapangyarihan ni Spider-Man, Batman, Aquaman. Hindi. Yung kapangyarihan ni Kristo. Yan ang dahilan kung bakit nagpa-paint ako dati kay Wilfredo Ofi Maria, yung nag-paint ng magandang painting dyan sa may pintuan. Ganito ang pinapaint ko sa kanya. Ayan, sa paligid ng mga superheroes, nasa gitna si Kristo. Sapagkat siya naman talaga ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng yan. Fiction yung lahat, si Kristo hindi. Totoo ang kapangyarihan ng Panginoon. And besides,
handa niyang ipagkaloob sa atin ang kapangyarihang iyan. Iduluhin mo, Superman, Aquaman, sino yan? Mabibigay ba nila sa iyo ang kapangyarihan nila? No, si Kristo. Buong lugod na ibinibigay sa atin ang kapangyarihan niya. Luke 10:19, sabi ni Kristo, "Behold, I am giving you authority to trample on scorpions and serpents and over all the power of the enemy, so that you will not be hurt by enemies." O isipin po ninyo, over all the power of the enemy. Sinong kalaban? Hindi ang demonyo. Pagsamasamahin mo lahat ng kalaban ni Superman, ni Aquaman, ni Wonder Woman, ni Spider-Man, kung totoo man ang lahat ng yan, granted kung totoo man ang lahat ng yan, pagsamasamahin mo, isa lang naman ang punot dulo niyan. Sino? Si Satanas. O di ba yun ang sabi ni San Pablo? Ang kalaban natin ay hindi basta tao, kundi ang tagapamahala ng lahat ng kadilimang bumabalot sa mundong ito, si Satanas. Anong sabi ni Kristo? Luke 10:19, "I am giving you authority over all the power of the enemy." Kahit wala tayong power tulad ni Kristo, pag binigyan ka ng otoridad, nagkakapower ka tulad niya. Kasi nagkakaroon ka ng kapangyarihan sa pangalan niya. Therefore, anumang challenge ang ibigay sa atin ng demonyo, kakayanin natin dahil sa kapangyarihang binibigay ng Panginoon sa atin. Not just that. Ang sabi sa Ephesians 2:6, Jesus raised us up with Him, seated us with Him in the heavenly places. Kaya sa totoo lang, we are heavenly people. That while we live in this world, sabi sa Philippians 3:20, our citizenship is in heaven. Yan ay kung tayo'y namumuhay bilang mga tunay na anak ng Diyos, katatakutan talaga tayo ng dyablo. Kasi kapag nakikita niya tayo, nire-remind natin siya kung nasa sa atin talaga si Kristo ng kanyang pagkatalo more than 2,000 years ago. Pag nakikita niya tayo, kung tayo tunay na nabubuhay bilang Kristiyano at tagasunod ni Kristo sa mundong ito, the devil will be like, "Nako, eto na naman tayo Tatalunin na naman ako Kung tayo nabubuhay talaga bilang Kristiyano, Remember that, Kasi hindi automatic yung kapangyarihan ngayon. Hindi tayo katatakutan ng dyablo kung pag best friend niya tayo. Hindi tayo katatakutan ng dyablo kapag kampo na tayo. Hindi. Katatakutan tayo ng dyablo at magkakaroon tayo ng kapangyarihan talaga ni Kristo kapag tayo nabubuhay bilang mga mamamayan ng kalangitan sa mundong ito. At kung ganyan, pansinin po ninyo kung paano tayo lalabanan ng dyablo. Yung primary weapon niya sa atin is deception. Panloloko, panlililang panggugoyo. O isipin nga po ninyo, sa lahat naman ng pwedeng maging superpower, yun ang pinili ng demonyo na gamitin laban sa atin. Deception. The devil is the prince of all lies. Siya ang pinakasinungaling. Sa lahat ng kapangyarihan, yun ang ginagamit niya sa atin. Bakit? Sapagkat alam niya na kung tayo nabubuhay talaga bilang tunay na mga anak ng Diyos sa mundong ito, hindi niya tayo kakayanin. Kaya't ang gagawin niya, He will deceive us. He will trick us. Lolokohin niya tayo into thinking, di mo kaya. Hindi ka nagagaling pa. Hindi ka mahal ng Diyos. Kinalimutan ka na ng Diyos. Ang buhay mo hindi na magiging maayos. Yun! Kapag pinaniwalaan mo yon, dun ka matatalo ng dyablo. Kasi alam niya, hindi siya uubra sa iyo. Pero pag naniwala ka sa Kanya, dun ka matatalo. No wonder, sa Bible, bukod sa serpent o ahas, ang demonyo ay likened, tinutulad sa isang leon. Ahas kasi mapandinlang, mapanloloko, cunning. Leon dahil kakonektado sa kanyang panloloko. Maingay, matungal. Sige nga, ang leon ba ang pinakamalaki, pinakamalakas na animal in the jungle? Hindi. Pero bakit siya ang king of the jungle? Of course, marami siyang ibang mga abilidad. Pero sa wari ko, malakas. Umatungal. Sa kanyang malakas na pag-atungal, nakasisindak. Akala mo sobrang lakas. Akala mo sobrang laki. Nasisindak pati elepante. And that is the devil's way of deceitfully threatening us. He plants fear, doubt, sadness in our hearts. Kaya't ang lesson
huwag pasisindak sapagkat yang pagpaplant lamang niya ng seed of fear, doubt, and sadness in our hearts, bahagi yan ng kanyang pambabluff. Kasi alam niya, hindi kanya kaya. Hindi nga siya leon eh. Kung leon pa siyang totoo, matakot ka. Hindi nga eh. 1 Peter 5 verse 8, the devil is like katulad lang, tumutulad lang, nagpapanggap lang. Kaya huwag kang mag-alala. Mas lalong hindi ka dapat matakot. He is just all bark, but no bite. Di ba sabi ng ating Panginoon, o nasabi sa Bible, tinanggal na ng Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang sting o kaya ang pangil ng demonyo, wala na eh. Kagatin ka man lang. Wala. Ito. At yung rason kung bakit patuloy siyang nagro-roar, nagbabark, is because he just wants us to back out. O di ba? Halimbawa yung aso. Bakit kung maatungal yung aso? The dog wants you to back out. Di ba? Ganon ang diablo. May mga pagkakataong, ang lakas ng bark. He wants you to back out. Ito ang tanong. Nakaka-intriga yon. Di ba madalas ang demonyo? Lapit ka, may gagawin tayo, magnanako ka, mangangalunya ka, magdo-drugs ka, lapit ka. Hindi lang pala gano'n ang diablo. Ang diablo, all roar, all bark, but no bite, threatening you, deceiving you, for you to back out. Kasi hindi na naisin ng diablo na mag-back out ka kung hindi niya nasa-sense na may mangyayaring maganda at mararanasan kang maganda kung patuloy kang lalabat at mag-move forward sa Kanya. Palaban sa Kanya. Tandaan po natin, yung narinig nating Ebanghelyo, chapter 1 of St. Mark. St. Mark's version of the Gospel. Ibig sabihin, ito ay bahagi ng simula ng public ministry ni Jesus. Ito na yung simula, mangangaral na siya. Magpapagaling na siya. Gagawa na siya ng maraming milagro. Ito na. At magpapalayas na siya ng marami pang mga masamang espiritu. Ito na yun. Chapter 1, version ni St. Mark. At nagsimula ito sa pamamagitan ng pag-iingay ng diablo. Sa Tagalog version, sumisigaw. Sumisigaw. Kaya nga, sabi ni Kristo sa kanya, be quiet! Sumisigaw siya sa simula pa lang. What have you to do with us? Anong pakialam mo sa amin? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na anak ng Diyos. Ganun. Yung level ng sigaw. Nakakairita. Nakakarindi. Bakit ganun ang diablo? Nasa sense ng diablo. Ito na yun eh. Ito na ang simula ng pangangaral niya, ng paggawa niya ng himala. Ito na ang simula ng katapusan namin. Ito na ang simula. Marami siyang palalayasing kampun ko. Ito na yun eh. Kaya ito'y desperadong attempt ng diablo sa una pa lang para mag-back out si Kristo. And so the enemy will not continuously roar at you, bark at you, if he does not sense that something great is ahead of you. Kaya, pasisindak. Yung fear na nararamdaman mo ngayon dahil sa problema o mararamdaman mo pagdating ng panahon dahil sa problema, natural yan. Yung worry, natural din yan. Yung lungkot, natural din yan. Alangan namang hindi ka malungkot, hindi ka mag-alala, hindi ka matakot, malubha ang sakit ng mahal mo, malubha ang sakit mo, darating yan. At normal yan. Bakit? Kasi bahagi yan ng pag-roar, bark ng demonyo sa iyo para iwanan mo ang pananampalataya mo, para magtampo ka sa Diyos, para magalit ka sa Diyos. Pero kahit normal yan, huwag kang patatalo diyan. Huwag kang padadala diyan. Patuloy kang magdasal, magsimba, magpakabuting tao, sumampalataya sa Kanya. And yes, kahit sobra na yung takot mo, kahit sobra na yung pag-aalala mo, kahit sobra na yung lungkot mo, kasi ibig sabihin nun, sobra na rin ang pag-roar, pag-bark, paghiyaw ng diablo sa iyo. For your information, sana nakita ninyo na sa una pa lang sumisigaw na ng diablo. Pero nung sumigaw siya nung huli, I think ito na yung pinakamalakas. Napapansin ninyo,
sa mga movie ng exorcist o sa mga videos ng totoong demonic possession, bago lumayas at mawala yung diablo, anong nangyayari? Sumisigaw ng malakas ang diablo. Pero pagkatapos nun, calmness, peace, wala na. Kaya ako sinasabing, pag sobrang lungkot mo na, sobrang takot mo na, sobrang pag-alala, kumapit ka pa rin, ha? Magdasal ka pa rin, magpakabuting tao ka pa rin, sapagkat malamang yun na ang huling sigaw ng diablo. Mawawala na siya sa buhay mo, makapagtatagumpayan mo na ito, at mararanasan mo na ang magagandang plano pa ng Diyos para sa iyo at sa pamilya mo. John 10 verse 10, the devil is a thief, magnanakaw ang diablo. Bobo ba ang diablo? Magnanakaw sa buhay mo? O wala naman siyang nanakawin sa iyo? Hindi ganun ang diablo. Kaya kanya sinisindak, pinagbaback out. May maganda pang mangyayari sa buhay mo. Yun ang gusto niyang nakawin sa iyo. Kaya mas lalabas na mas bobo tayo sa diablo kung ipananakaw natin ito. Laban. Hanggang sa huli, laban. Ito sanang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang. Dahil dito rin natin mapapatunayan kung ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos ay tunay talaga. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya. Ang samo ko, Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, alam kong di ringgit ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong patuloy na kumapit sa iyo. Malaki talaga ang pananampalataya ko eh. Pero dahil kung minsan sa mga matitinding problema, lumiliit na. Pero di ba ang sabi mo, kahit sinlaki man lamang ng butil ng mustasa, ayos na. Basta yung maliit na butil na yon, aalagaan na namin yon. Hindi na namin pababayaang lumiit pa o mawala pa yon. Tulungan mo lamang po ako, Panginoon, na patuloy na kumapit sa iyo. Kahit isang daliri nilang ang nakakapit, hindi ko ito ibibigay sa diablo. Hallelujah! Patuloy akong magdarasal. Patuloy akong magsisimba. Patuloy akong aasa. Patuloy akong maniniwala na mahal mo ko. At hindi yun nagbabago, na may maganda pa rin mangyayari sa buhay ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Panginoon, yung tindi ng problema ko ngayon, sana ito na yung huling sigaw ng diablo. Napapagod na ako, nahihirapan na ako, pero
Naniniwala ako sa kapangyarihan, sa kabutihan mo. Hindi mo ako pababayaang patuloy na maghirap kung wala kang magandang binabalak. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. At ito ay kine-claim ko para sa sarili ko. Kung lalapit kay Jesus, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Please stand. I believe in God, the The Father Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory. Ang aming iaalay sa iyo, Panginoon, ang bunga ng aming pinagpaguran, ang aming maihandog, bukal sa kalooban, ang tapat na pag-aalay ng buhay. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkain inumin sa gisag ng buhay. Tanggapin mo ang iyong basbasan upang sa iyo kami makinabang. Ang aming iaalay sa iyo, Panginoon, ang bunga ng aming pinagpaguran, ang aming maihandog, bukal sa kalooban, ang tapat na pag-aalay ng buhay. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkain inumin sa gisag ng buhay. Tanggapin mo ang iyong basbasan upang sa iyo kami makinabang. Narito, Panginoon,
Tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikilala. Pray, my sisters and my brothers, that our sacrifice may become acceptable to God the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands For the for the praise praise and and glory glory of of his his name, name, for our good and the good of all his holy church. O Lord, we bring to your altar these offerings of our service. Be pleased to receive them, we pray, and transform them into the sacrament of our redemption through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For we know it belongs to your boundless glory that you came to the aid of mortal beings with your divinity, and even fashioned for us a remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall might become the means of our salvation through Christ our Lord. Through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. Holy, 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 holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray.
In silence, we remember and we pray for our departed loved ones. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, our most chaste spouse, all the blessed apostles, and with all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. deliver us. Lord, we pray from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Salamatan siya at pupurihin magpakailanman. Lahat ay iyayang ang iyong kabutihan at mga gawa mo makapangyarihan. Aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y aawitin tuwirang. Aking iyayang ang kadakilan ng aking Diyos.
Let us pray. Nourished by these redeeming gifts, we pray, O Lord, that through this help to eternal salvation, through faith may ever increase. Through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Jesus, King of Mercy, world. We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa Maraming iyo. salamat po sa pagpunta po ninyo, lalo na yung galing pa sa mga malalayong lugar. Maraming salamat po pati na sa suporta ninyo sa mga kababayan natin sa ibang lugar. Salamat din po sa suporta sa pagtangkilik sa ating Sovereign Shop, sa ating Alcansya sa 3 Nails and a Crown at sa pag-share lagi ng ating mga live masses and videos na malaking tulong po para sa ating lahat. Maraming salamat po. Samantala, paalala, sa February 14, alam ko, pero Ash Wednesday po yun, ha? Ash Wednesday, yon. So yun ang mas lalo nyong huwag kakalimutan, ha? Yun ang mas lalo nyong tandaan. Ang mga misa po dito ay 6 a.m. at sa hapon, 5 p.m., 6:30 p.m. February 14, Ash Wednesday, 6 a.m., 5 p.m., 6:30 p.m. Kaugnay nito, kung meron po kayong mga lumang palaspas sa inyong bahay, pakibigay po sa amin dito. So pagkat yan po ang gagamitin na papaging abo para ipahid sa ating ulo, sa ating noo. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless you and our families. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat po. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Salamat po. Thank you.
sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santing lakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan at humingi sa Diyos ng awa at kapatawaran. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga may sakit, ang mga nasa ibang bayan nating mga kababayan nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Ang mga tumutulong sa simbahang ito, ang kapayapaan sa mundo, lalo na sa bansa natin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol, at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nananalig, tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel. Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat-dapat kang purihin, magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala, at ikaw ang hari ng lahat.
Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalaya sa masamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain balutan sa lapi sa inyong lukbutan o bihisan, huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng paniyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon. At ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsiyantalikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nilang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nilang lang langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hello po sa inyo, lalo na sa ating mga kababayan sa ibang bayan, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Para po sa inyo lagi ang pulang laso na ito. Mabuhay po kayo. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang mga huling salita ni David kay Solomon na anak niya. Mamamatay na po siya. At ito ang mga unang salita na sinabi niya sa anak niya. Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Be strong and be a man. Ano nga kaya ang ibig sabihin dito ni David? Magpakatatag, be strong as in maging malakas, maging matikas, palaki ng mga muscles, magpakalalaki, be a man, as in maging matapang, walang uurungan laban, basagulero, babaero, ganun ba? Well, masasagot po natin ito kung susuriin po natin si Haring David. Siya ba ay ganito? Una, anong pagpapakatatag, being strong, ang sinasabi niya ay Solomon? Si David ba ay naging malakas, matikas? Malaki ang katawan? Hindi. Totoy nga lang ang tingin sa kanya bago siya lumaban kay Goliath At wala siyang training sa military, sa kampo ng mga kawal o sundalong Israelita gaya ng mga kapatid niya dahil naka-assign siya sa pagpapastol lamang ng mga tupa. Kaya nga diba minsan, actually bago lumaban si David kay Goliath, anong sabi ni Eliab na panganay niyang kapatid? Anong ginagawa mo rito? Sino ang tumitingin? Kanino mo iniwan ang iilang tupa na pinapaalagaan sa'yo? Na isang insulto kay David sapagkat habang sila nga namang mga kapatid niya ay nagsasanay sa pagdirigma sa kampo, siya ay nagpapastol ng tupa. Ano pa? Yung pagpapakalalaki ba? Being a man? Na sinasabi dito ni David kay Solomon ay yung maging matapang at walang inuurungan? Hindi rin. Kasi si David ay matapang pero hindi lahat ng laban ay kanyang pinatulan. Hindi niya pinatulan ang laban na pinopose sa kanya ng mga kapatid niya na iinggit sa kanya at binubuli siya. Hindi niya pinatulan yung laban na pinopose sa kanya ni Haring Saul na ilang beses ding pinagtangkaan ang buhay niya. So yung being a man dito, yung pagpapakalalaki ay hindi yung pagiging basagulero. In connection with this, yung being a man dito, pagpapakalalaki, has nothing to do with being babaero.
Tama, nagkasala si David with Bathsheba. Pero hindi siya babaero. Dahil bago at matapos ang insidenteng ito, hindi na masasangkot si David sa ganito. Hindi na. Yun ang madalas na sinasabi ko kapag ang isang lalaki ay natukso sa isang babae, sa third party, inaalam ko dun sa miss, ganyan na ba siya dati? Nasangkot na siya sa babae? Pag sinabi nung ginang, Father, hindi. Napakapait po. Yun yung saving factor dun eh. Hindi babaero talaga yung natukso lang talaga. At yun naman ay pinagsisihan. So, about pagpapakalalaki, being a man, certainly, hindi yan ang ibig sabihin niya. Besides, anong sinabi dito sa ating unang pagbasa? Kung babasahin natin between the lines, namatay siya ng payapa. Isa pa, ang Biblia na mismo ang magsasabi na ang puso ni David ay parang puso daw ng Diyos. Yan ba iba? Sasabihin sa banal na kasulatan, kung si David ay namatay ng hindi niya kinalulugdan? So ano bang ibig sabihin dito ni David kay Solomon na be strong and be a man? Magpakatatag ka, magpakalalaki ka. Ang sekreto po ay idugtong natin yung mga sinabi pagkatapos nung pahayag na yon. Ang sabi kasi ni David, magpakatatag ka, magpakalalaki. And then, he said, tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. That's it. Yun ang sagot. Yung pagpapakatatag at pagpapakalalaki na sinasabi ni David sa anak niya bago man lang siya pumanaw, ay hindi yung pagpapakatatag at pagpapakalalaki ayon sa standard ng mundo, kundi ayon sa standard o kalooban ng Diyos. Ang pagiging matatag kasi, being strong, a standard ng mundo ay yung pagiging malakas. Kaya nga napapawaw ang mundo sa taong malaki ang katawan, malaki ang mga muscles, nakapagbubuhat ng mga mabibigat. Kasama na dito yung mga makapangyarihan at mayabang. Yan ang matatag, standard ng mundo. Ang matatag sa standard ng Diyos ay yung kakayanin ang lahat ng unos sa tulong ng Diyos. At yan ay ipinamalas ni David. Ang daming unos na kanyang naranasan sa kanyang buhay, ang iilan dyan ay yung unos na naranasan niya sa simula pa lamang, yung kawalang malasakit ng kanyang mga kapatid sa kanya, binubuli pa siya. Yung unos na dala ng pagtatangka ni Saul sa buhay niya ng kung ilang beses pang talaga. Yung unos na nagkasala siya with Bathsheba. Kung tutuusin, yung mga unos na ito, mas matindi ito kaysa sa pakikipaglaban niya kay Goliath. Sapagkat yung pakikipaglaban niya kay Goliath, sandali lang, isang bato nga lang. Pero yung pagbato ng mga unos na ito sa kanyang kalooban ay sa mahabang panahon. Ito'y mahabang pakikipaglaban, pagtitiis, pagsisisi, pagsasakripisyo. Pero sa tulong ng Panginoon na kaya ni David na harapin ng buong tatag ang lahat ng iyon. Ikalawa, yung pagpapakalalaki naman sa standard ng mundo ay yung walang inuurungang laban. Lahat kinakasahan, lahat pinapatulan, kahit pababae yan. Yung bastos din ng bunganga, mapagmura, yung kayabang-yabang at babaero din naman. Pero ang pagpapakalalaki sa standard ng Diyos ay yung matapang din naman, pero pinipili ang kanyang laban, nakakasahan. Hindi naman po ito katulad ni Floyd Mayweather na pinipili yung opponent niya para mas siguradong mananalo siya sa laban. Hindi. Ito yung pinipili kung karapat dapat ba at makatutulong ba sa kanya, sa kanyang pagiging malapit sa Diyos, yung laban na kanyang kakasahan. So much so na kahit anong laban yan, kahit kahit kaninong Goliath yan, kakasahan niya kung ito ay laban na makapagpaparangal sa Diyos at makatutulong sa kabutihan niya at sa mga taong nakapaligid sa Kanya. Dito kasi masusukat ang pagkalalaki ng isang tao. Kapag ang ipinaglalaban niya ay hindi yung ego lang niya, hindi yung gusto niya, kundi kung ano ang kalooban ng Diyos. At ang ipinangangas niya ay hindi ang kanyang sariling lakas, kundi ang lakas ng Diyos. Pwedeng labanan ni David ang kanyang mga kapatid na nambubuli sa kanya. Si Saul, na kung ilang beses pinagtangkaan ng buhay niya, si Goliath nga, napataob niya. Sila pa ba? Nasa sa kanya ang favor ng Diyos. Siya ang inanoint na bilang maging hari ng Israel. Hinihintay lamang niya ang tamang panahon ng Diyos para dito. Pero nasa kanya ang
pagpapala ng Diyos. Nasa Kanya pa ang simpatsya ng maraming tao. Kayang-kaya niyang itaob kahit sino. Pero nandun ang Kanyang pagtitimpi. At ganoon ang isang tunay na lalaki. Hindi yung walang laban na inuurungan, kundi yung pinipili, pinagdarasalan, tinatanong sa Diyos kung ano ang laban na dapat niyang labanan at ipaglaban. Kaugnay nito, hindi rin proud si David na siya'y nakapambabae. Hindi. Pinagsisihan niya ito. Araw-gabi niyang iniyak ito. Nagsisi siyang talaga. At ganun ang tunay na lalaki. Hindi maraming babae, kundi maraming babaeng tatanggihan para lamang ang kanyang nag-iisang babae na minamahal sa kanyang buhay ay hindi masaktan. Ang babae nga daw ay parang Barbie. Pwedeng paglaruan, pagsawa ka na, tapon mo na. Pero ang tunay na lalaki kasi, hindi naglalaro ng Barbie. Kaya, ang tunay na lalaki, hindi rin naglalaro ng babae. Hindi rin nagiging gwapo ang isang lalaki dahil lamang sa kanyang forma, kundi kung paano niyang itinatratong maganda ang mga babae, lalo't higit ang partner niya. At kung magkamali man, di naman perpekto, umaamin sa kasalanan. Hindi yung huli na nagmamaang-maangan pa, umamin man, galit pa, mayabang pa, nandadamay pa, naninisi pa, pa-victim effect pa. Ay, I'm sure ayaw natin ng lalaking ganyan. Lalaking mayabang, pasagulero, babaero. Pero ganyan ba talaga ang ating pinakikita? Ilan sa atin ang natutuwa kapag may nakikita tayo nag-aaway sa social media, kahit sa personal? Ilan pa sa atin ang sisigaw, huwag niyong awatin, pabayaan ninyo, magsapakan, basagan ng mukha. Ilan sa atin ang nagkokomento na halos makipag-away na sa social media, nagmumura, nanlalaid pa. Ilan sa atin ang malina, yung tao na mayabang, kakampihan pa. Katulad na lamang ng mga riders na yan. Ayan, mali yung isa dyan, wala sa linya. O, ginawa nga ng meme yan eh. O, yung dalawang riders, nakampihan pa. Hinukonsinti pa yung rider na wala sa linya. Samantalang yung nasa sasakyan naman, pinatulan sila. Ilan sa atin ang ganyan? Na para bang sinusukat ang pagiging lalaki sa tapang lang, sa tapang, na wala namang kabuluhan sa laban na pinapatulang, wala din namang katuturan. At ilan sa atin ang nag-ahalal at natutuwa pa sa mga politiko na sobrang yabang, na kahit mali na, ay mayabang pa, naninisi pa, nandadamay pa. Ay, wag po sana tayo magtaka o magreklamo kung may mga hindi tunay na lalaki sa standard ng Diyos. Kung kinukonsinti naman natin ito ayon sa bulok nating standard ng mga tao, pagtiisan na lang natin ang magulong bansa, magulong bayan na meron tayo, magulong tahanan na meron tayo. Kung ganito palang mga tipo ng mga lalaki ang ating gusto, magising nawa tayo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misang ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa May magagawa ako'y matutulungan niya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo, Alam kong sapagkat mahal niya. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo, Alam kong sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, hindi naman po siguro kalabisan, kung kalabisan man ay patawarin niyo ko.
na sabihing napakaraming problema sa mundo, sa bayan namin, kahit sa mga sarili-sarili naming tahanan dahil sa hindi tunay na pagpapakalalaki at pagpapakatatag ng mga lalaki. Yung sinusukat ang pagiging matatag dahil pinaninindigan kahit mali na, mayabang, pinaglalaruan ng kahit sino sa kanyang mga palad, walang paggalang, walang respeto, walang konsiderasyon. Hipuin mo ang puso ng mga lalaking ito. Sana'y magpakabuti na silang talaga. Hallelujah! Na makita nila na ang tunay na pagpapakalalaki ay yung pagiging matatag na ikaw ang kasama. Yung mabuti at tamang prinsipyo. Matatag dahil nagpapakabuting tao. Maisip naman na ang tunay na pagpapakalalaki, pagkakaroon ng isang partner lang, pagiging faithful sa asawa, sa nobya, sa nobya. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Maraming mga problema mareresolve kung mga lalaki ay magiging tunay na lalaki. Hindi tunay na lalaki dahil lang malakas, dahil ng matapang, kundi yung lakas at tapang ay nasa lugar. Malalahanin, magalang sa magulang, responsableng ama, mapagmahal na ama sa mga anak niya. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagkapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo. Asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y Kristo'y nabuhay, nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit po tayong yumuko, ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo. Sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, lalo na sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya. Ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos ng iyong bigay, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo ay nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo ay tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo aming inaliyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong pagtulong. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po.
this day, O Mother of our Lord. We sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. They saw a great light near the spring, and then it lowered and they saw it part. Then all at once they saw a lady crying there, and she wept all the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flow in steady streams of light. They flow in steady streams of light. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did